Hindi ko alam kung meron bang nangangailangan sa video na to, sa ganitong content or ganitong vlog na maglalakad sa Davao City hating gabi. Time check tayo, it's 12:52 ng madaling araw na ano. So ano meron? Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo ang Davao City. Oo, na boring man para sa iba, boring man para sa mga nakapunta na ng Davao City na sanay sa mga metropolitan city or metro cities na grabe ka-chaotic. Sa Davao City is very opposite. Wala kang maririnig dito na ingay mula sa mga disco bars. Wala kang maririnig dito ang mga ingay ng mga lasing na lumabas sa kanilang mga alungga, no? Oo, mga beer house, mga club, beer house club. So walang ganon dito sa Davao. I mean, marami kami mga beer house club sa Davao City, pero hindi siya concentrated in one place. Unlike sa, for example, Angeles City, na meron talaga silang tinatawag na Red District or Walking Street. Sa Cebu naman, meron silang Maxilom or Mango Avenue. Tama ba? Mango Street or Maxilom, ganyan. Saan pa ba, no? Mga Red District sa Pilipinas. So far, dalawa pa lang yung aking napag-alaman. Well, hindi na tayo lalayo pa. Meron kami ditong syudad sa Davao region na napaka-lively ng gabi nila. Very napaka-vibrant, lively, alive during nighttime hanggang magdamag, no? As far as I observe, magdamagan ang kailang syudad when it comes to nightlife. So anong syudad ba 'yon? That's Tagum City. So kapag yung hanap mong negosyo or yung trip mong negosyo ay beer house, inuman, alakan, so Tagum City would definitely the best place or the right place para doon ka magtayo ng iyong business. Ang laki pala ng drainage talaga dito, no? Kasi may butas, may hukay. Lang tayo, interrupt tayo for this video. Ayan. Ang galing, drainage namin dito, napakalawak, napakalaki, pero wala kang makikitang mga basurang tatawag nito, tambak. Tsaka ang linaw pa rin ng tubig, ang galing. Di ba dapat burak? Dapat kulay burak. Tsaka amoy burak dapat, di ba? May amoy siya, amoy kanal, pero hindi siya yung amoy kanal na yung masangsang na nakakasuka. Ang galing naman. Anyway, balik tayo ha. So naglalakad tayo ngayon dito sa kahabaan ng sa may kahabaan ng GP Laurel Avenue. I think ito na yung pinakamalaking or pinakamataas, pinakamahabang avenue and main thoroughfare ng Davao City. Pinakamalawak or pinakamataas na main thoroughfare ng Davao City, GP Laurel, no? So marami naman kami mga main thoroughfare sa Davao City na mahaba rin. So namely R. Castillo Agdao, Quezon Boulevard, eto, isama na ito syempre, no? So JP Laurel Avenue, so tatlo. We have Quimpo Boulevard. Yun naman yung stretching from Bolton Bridge all the way to MacArthur Highway. Hello, Meng. Ganda na pusa, Yala ha. So di ko alam kung mayroon pang gustong manood sa vlog ko na to. Davao City. So bali, yan na nga, ilang avenue na ba yun, ha? So yan na nga, ito JP Laurel Avenue. Bali, papangalanan ko na lang yung mga avenue na tingin ko siyang pinakamataas orderly, ha. So number 1, ito pinakamahaba, I think. So syempre hindi kasama ang diversion road. Hindi kasi yun yung pinaka-main thoroughfare kung pagbabasehan natin yung direction all the way to downtown Davao. So ito, number 1 is GP Laurel Avenue. Number 2, I'm going to give it that spot number 2 sa
Ano sa tingin nyo? Ha? Saan? Sige, sige. Bigay ko na sa Arcastillo Street. Or Arcastillo Avenue. Oh, what is the number 3? Sige, I'll give it to Quezon Boulevard. Pang-apat. Ano sa tingin nyo ang pang-apat? Pwedeng... Sige, Campo Boulevard. Okay na, no? Campo Boulevard, pang-apat. Ano, no, mali. It's MacArthur Highway. It's MacArthur Highway yung pang-apat. Pang-apat ba yun? Basta Bahada, Arcastillo, Quezon Boulevard, MacArthur Highway. Ay, hindi. Mali pala. Sorry. MacArthur Highway ang pangalawa. Okay. Never mind. Basta yan na lang ha. Basta ako'y naglalakad dito sa Davao City. Ano ba meron? Anong meron sa paglalakad ko dito? Yun lang. Gusto ko lang makita nga nyo hitsura ng syudad namin dito na boring nga. Sinasabi ng iba boring. It's totoo. Boring siguro siya sa hindi siya ganun ka-vibrant during night time. Oo. But, in fact, madilim nga oh. So, hindi siya ganun ka-vibrant, ka-lively, unlike sa for example yun na nga, walking street ng Angeles City, Maximum Avenue ng Cebu. And sa may City Hall area, Old City Hall portion ng Tagum City na magdamagan na yung Alakan, beer house, ganyan. Madaming mga tugtog sa diskuhan. So dito sa Davao City walang ganon. Meron nga kami dito mga beer house, pero wala na, alauna na 12:58. So 2 minutes to go. Maglabasan na ngayon ang mga nag-iinuman, yung mga parokyano, mga customer sa mga beer houses. Kasi nga meron kami decor ban dito. Nga pala, shout out no doon kay commentor, ma'am, sir, na nasasabing pupunta daw sila ng Davao City at dito sila pumili ng eskwelahan na mapapasokan ng kolehiyo ng anak nila. So definitely Davao City is the best place para sa mga magulang na mamili para ilagay or dito pag-aralin ang anak nila sa kolehiyo. Kasi bakit? Davao City nga talaga may disiplina mga tao dito. So the moment na dito mag-aral anak nyo, sureball ho yan. Lalo pag babae, no? Sureball na safe siya dito. Hindi siya kagaya sa Los Baños, Laguna, yung mga ganun, di ba? Na yung mga estudyante, pinagdodokot ng mga adik, kinabukasan ay matatagpuan sa may talahipan, kanal, ganyan, patay, wala nang buhay. So, congratulations for choosing Davao, no? You made one of the best decision ever made. Yung dito nyo paaralin anak nyo, yung aeroplano, oh. Ang galing. Anyway, so yun ha, dito nga tayo naglalakad sa habaan ng J.P. Laurel Avenue. Showcasing Davao City, boring city para sa iba, pero heaven, life is here para sa aming mga taga Davao City. Meron palang vlogger na si sa Maniego ba yun? Basta yung doktor na yun dentist. I don't know kung ano yung kanyang specialty, kung saan siya doktor, saan siya dalubhasa. Basta sabi niya na, kasi panay kami kasi mga taga Davao nasasabi na wag na, pangit ang Davao City, wag kayo dito pumunta kasi hindi maganda ang Davao City. At kami nagsisiksikan ng mga tao sa Davao, ganun, no? Sobrang dami na namin dito, kaya huwag na kayong pumunta, maawa kayo. Pero syempre, mga taga Davao, sa totoo lang, may pinagmanahan kami dito. We're like the Dutertes lang talaga. Oo. Na hindi namin ipinagkait yung blessings na meron kami dito. For example, ito mga Duterte ha, kapag may ulan, bagyo, lindol, landslide, o ano may mga sakuna, huwag lang pandemic syempre. Kasi pag pandemic, lahat talaga affected. So kahit ano yung mga natural calamities sa Pilipinas, ang Davao City talaga ay hindi nag-aatubilit, nagkikibit balikat na mag-share ng mga blessings, no? So blessed kasi ang Davao City in terms of
monetary, finances, no, mayaman ang Davao City. Wala nga kaming utang dito eh. Debt-free city. So, meron lang kaming pinagmanahan dito na yes, tama yun na medyo seksika na masikip na yung Davao City lalo sa mga peak hour. Pero still, ano pa rin, Davao City still the best city in the Philippines in terms of livability. Tama ba yun? O yung para ano ba sa most livable city, parang ganun. Tinaguro yan. Hindi lang naman yun gawa-gawa ng mga taga Davao. Yun ay talagang galing sa mga private institution na survey, ganyan, no? So lumalabas talaga na sa buong Southeast Asian countries, we have 10 countries in Southeast Asian. So napakadaming cities. For example na lang Philippines consists of 33 highly urbanized cities. So ano na lang yung Thailand, ano na lang yung Indonesia, no? Ano na lang ang Vietnam, mga malalaking ano din yan bansa in terms of population and the land area. So more likely nasa mga siguro hindi rin sila bababa sa 50 highly urbanized city. Pero grabe, Davao City is amazingly the best, no? Bakit? Number 2 lagi. Kung hindi man 2, number 3 ganyan, pero usually talaga number 2 landed in the best city in the Southeast Asia, no? So most livable city in the Philippines, number 1, number 2 in Southeast Asia, and cleanest city in the whole Philippines, and number 2 in the whole Southeast Asia region. Cleanest, no? Ano pa? Safety. Number 1, safest city. Usually, no? Parang ngayon lang yata hindi kami number 1. It's Dumaguete City. So congratulations Dumaguete. Bali, yun na nga, Davao City landed in number 2 or second the safest city in the Philippines next to Dumaguete, and number 3 sa buong Southeast Asia. Diba? Ang galing. So yun yung masasabi namin mga taga Davao na life is here. Hindi nga siya kagaya sa Maximum Avenue, hindi siya kagaya sa natang nito ang walking street ng Angeles City. Pero life is here. May trabaho, may mga pagkain, gulay, kumpleto, no? Prutas. Yan po yung prutas sa amin dito, exotic. Halos walang makikitang prutas sa ibang rehiyon. I mean island, no? For example, Luzon and Visayas. Yes, may durian sa Tagaytay, somewhere in Cavite, like Magallanes, ganyan, Amadeo, Indang, mga ganyang lugar, no? Mga probinsya ng Cavite. May mga durian sila, pero iba yung lasa, iba yung durian sa Davao City, world class. Yun. Sa Davao City, life is here. The best. Sa Tehetsura, ako'y naglalakad kasi dito. Ako'y naglalakad dito, hindi para mag-vlog lang, no? Kundi ako'y naglalakad dito para maglalakad, no? Kasi nga napagdaming kain, dami kong naubos sa rice, at syempre basta yung mga pagkain ko, kinakain ko hindi healthy. I mean hindi naman sa hindi healthy, sadya na pasobra lang. Rich in calories. Tapos kumain pa ako ng prutas, yung ganon. So napaka wrong move, pero sometimes kasi grabe yung temptation, no? Hindi ka talaga hindi mo maaayawan. Sobrang sarap na pagkain. Kaya need ko mag-burn ng fats, I mean calories, no? Di ako mataba, pero yun na nga, calories kasi, di ba calories yun parang nagpapa ng puso. Anyway, so yun, Davao City. So nasa J. Pilarel Avenue tayo dito, kung saan located ang napakaraming mga business districts and the IT parks. We have the Mosa IT Park. Sa unahan naman ay Lanang, no? So ito, Lanang IT Park. Lanang IT Park. Tapos Dacodaw Loop, kung saan matatagpuan yung SMDCI, no? Mga SMDCI or SM Lanang Premier. Meron silang IBEX, VXI. Tapos sa Mega World naman meron silang finance, Davao Finance Center. Okay. So meron din silang doon, iCore, Teleperformance, and di ko na alam kung ano yung isa. Basta parang tatlo yon. So ibig sabihin
Merong 5 IT park dito, I mean BPO sa lugar. So madilim siya, oo. Pero safe. Ang galing, no? Nakatuwa. Alauna ng madaling araw. Napadami sa kain. At kailangan mag lakad-lakad. So, di ba napaka-safe? Sa ibang lugar, ibang mga syudad na malalaki sa Pilipinas, takot kang I mean, di ba aling magka-diabetes, di ba? Di ba hindi ma-burn yung calories, di ba hindi ma-burn yung tawag nito, yung sugar. Di ba? Basta wag lang ma-hold up sa labas, wag lang ma-snatch or wag lang masaksak. Dami mga taong grasa. Dito sa Davao City, grabe, napaka-peaceful, napakatahimik ng syudad namin dito. In the middle of the night, in the middle of the night. Alauna 9 na madaling araw, but still peaceful pa rin. Ibig sabihin is siya, walang masyadong wala na siyempre establishment, no? Gawa nung nga kami dito, liquor ban by alauna ng hapon. Alauna ng hapon ng umaga ba yan? Sorry anyway, so ito SM Lanang. So Ibex, bang di ba dalawang call center meron dito sa SM Lanang, as far as I know. Tapos sa isa naman doon, VXI Teleperformance yun VXI Teleperformance, tsaka iCore sa may naman, Davao Finance Center sa Mega World or Davao Park District. Gotokay. Ang Davao City simpleng syudad lang talaga to. Malaki lang talaga siya, grabe. And napaka-amazing ng Davao City kasi nga napakalayo niya sa Kabihasnan. Ibig sabihin napakalayo niya sa Kaaluhang, Manila. Ang layo niya sa national government center natin. Pero kita nyo, lagi may nakakalimutan dito Sa totoo lang, nagkakaroon na kami ng mga infra project dahil kay Tatay Digong. If it wasn't for him, wala kaming magandang dito, bypass roads. Wala kaming coastal roads, wala kaming magiging tulay, no, in the near future. So thank you kay Tatay Digong, kahit paano nakabawi din ang Davao City sa napakalaking ambag natin sa GDP natin sa Pilipinas. 574 billion pesos lang naman yung namin dito GDP. And that's 2023 or 2024. O anong pitsa ngayon? Anong taon ngayon? It's 2026. Ibig sabihin, baka nasa 600 billion na ngayon, tumaas. Yung assets naman ng Davao City, grabe din. No? Pataas din ng pataas. Lagi kaming pasok sa top 9. Top 10, no? Pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets. Top 5 naman, richest city in the Philippines or wealthiest city in the Philippines in terms of GDP. Number 1 kami sa the largest city in the Philippines in terms of land area. And number 3, largest city in terms of population. So yan yung Davao Finance Center. Concentrix. Alright. So VXI, iCore, and Concentrix yung meron dyan, punta natin. Grabe, no, madilim sa Davao, sa lugar na to lalo, no. Pero kita mo, no, mga babae naglalakad lang, hindi sila takot. Ang galing. Ba't naman kasi ang dilim ng Davao? Nagtitipid ba kami sa kuryente? Pwede, no. Kuripot. Anyway, di naman masama. Is madilim na lang ang Davao City pero safe naman. Hindi naman siya kagaya sa ibang lugar na tawag nito, delikado, lalo sa mga kababaihan. So dito safe.
Nakakatakot lang sa Davao talaga yung aswang, no? Mga may aswang dito. Parang may dilim, no? Parang ang dilim. Dilim sa lugar, no? Pero may mga tao naglalakad, mga babae. Papuntang trabaho ba yan, no? Papuntang trabaho sila. Oh, dilim, oh. Si mga taga BPO dito maglalakad. Papasok ng trabaho. Ayun, nagsiselfone pa si bossing, oh. Diba? Nakakatawa, no? Walang kaba mga tao dito maglabas ang iPhone nila habang madilim naglalakad. No? Sana all. Ako nga cellphone ko din. Mahal din to. Oo, mahal to cellphone ko pero ano lang, walang kaba. Pero minsan okay, nasa Manila. Sabihin natin, ako'y galing sa Carriedo Station ba yun? Basta somewhere, no? Somewhere in Manila. Basta galing ako ng Quezon City. Galing ako Roosevelt Station. Sumakay ng train, LRT. Tapos ngayon, doon ako bumaba somewhere, no, sa babaan para sumakay ako ng tricycle. O ano ba tawag doon? Yung Bokyo, Bao-Bao, Rumbak. Oo. Para papunta ako ng Divisoria. Tapos ngayon ako nagva-vlog. Cellphone ko noon siya Huawei something na basta matagal na yan, 2000 ano yan, basta siguro that time siya, high end na rin siya kahit paano, no. So sabi nung mama, pero second hand yun, may crack na, basag-basag na. Tapos yung parang umusli na yung parang nabuntis yung likod dahil sa battery. Oo. So sabi ng mama ng tricycle driver, ako kuya, di mo alam ang lugar na to, hahablutin lang yan, bahala ka, tago mo yung cellphone mo na yan, huwag mo ilabas yan. Ayan. So syempre pag ikaw naman ay galing sa Davao City na nasanay ka na wala lang, no, komportable ka, hindi ka takot na mas snatch kasi sanay ka nga sa Davao. Pagdating mo sa ibang lugar, akala mo Davao pa rin, nakalimutan mong nasa ka pala, no? Nasa delikadong lugar or nasa lugar na hindi safe. Yung idea na napahayaman ng lugar pero wala naman silang sapat na pondo para tawag nito, panatilihing ligtas yung mga mamamayan nila. Tingnan mo si ma'am, di ba? Naglalakad si ma'am na naka-turn on ng kanyang flashlight. Ba't naman kasi walang ilaw, no? Ba't naman kasi walang dito, walang pa-ilaw? Basta private man o public na lugar sa Davao City, madilim. Ibig sabihin walang masyadong ilaw. Pero mga tao, mga taga BPO, naglalakad lang. Ako sa Cebu, alam niyo ba sa Cebu, ang daming mga snatch. Marami pala na hold up ng mga call center agents, lalo pag sahod, kawawa. So saan ko napanood yun? Sa vlogger din na taga vlogger na nagtatrabaho sa Cebu. Siya ay taga Leyte daw ito, Leyte. So nagtatrabaho siya sa call center agent sa Cebu. Ayun, na hold up ang mga kakilala niya at kasamahan niya sa trabaho. Kaya lagi niyang pinapaalalahanan ang mga kapwa BPO employee na kung maaari ay pay attention talaga lagi. Kaya nito, naka-turn on yung kanyang makina. Hindi ko alam sana mangyari, no? Hindi mo na siya takot na baka nakawin. Mga helmet dito lang sa labas. Ang galing. Sana all, ano? Hindi may mga helmet yan, Basta takot na nakahawan kasi safe naman talaga dito, walang ganun. Sakit daw. Hello, world. Wow, galing mga helmet nakaano lang. Iniiwanan lang dito. Labi lakas ang loob, no? Ako ayoko iwan. Kahit pa safe ang tao. Mahal kaya ng helmet ngayon. Galing. Yan, dilim, no? Pero daming babae naglalakad na kung maglakad akala mo nasa sala, yung ganun.
'Di ba? Akala mo nasa ano lang eh, nasa kanilang loan area. Akala mo nasa likod bahay la o nasa ano lang, harap ng bahay. Yung gano'n naglalakad komportable, nagsi-cellphone. Oh. Kahit madilim mo, tinan mo si Mamo, 'di ba? Naka-turn on yung kanyang flashlight. Oh. 'Di ba? Madilim ang Davao. Pero hindi takot mga tao dito. Yan na siguro. Thank you for watching and I have to make another vlog. Focus tayo sa ganitong content na yun na nga, parang how safe the Davao City is. So the answer is eto na, i-vlog natin.